Layasan mo na yung manyak mong asawa, ha? Niloloko mo na si Papa? Kaming lahat? Ang kasal ang pinaka-importanteng araw para sa isang babae. Sana hayaan mo akong maging parte ng araw na to. Nakikiusap ako, sige. Ma, Nakikiusap Mama, kontento ka na inimbita ka pa. Isipin niyo nga ito. Isa kang magulang. Ikakasal ang anak mo. Pero hindi ka imbitado. O di kaya, imbitado ka nga, pero ang trato sa'yo, parang ordinaryong bisita ka lang. Hindi ka kasama sa wedding entourage. At wala kang parte sa seremonya. At higit sa lahat, hindi ka isinali sa picture-taking ng pamilya. Ako, napakasakit niyan. Hindi ba ganyan yung nangyari dun sa isang celebrity family? Hoy, nag-trending yun, ha? Pero ngayong gabi, ang totoong kwento ng isang ina na dumaan sa ganitong mapait na karanasan, yan po ang aming hatid sa inyo. Ano kaya ang nangyari noon kaya umabot sa ganitong hidwaan ng kanilang pamilya? Ano ba ang naging kasalanan ng ina? Kaya gano'n na lang ang galit ng kanyang anak sa kanya. Halina't tunghayan ang masalimuot at madamdaming kwento ng The Rejected Mother, The Melissa de la Serna Story. Kaya mo na ako? Hindi ba? Sinabi ko sa'yo, wag mo akong inaangilan. Binabastos mo ko eh. Ha? Gusto mo talagang nasasaktan eh. Ano? Ha? Nakakita ka. Ang hirap sa'yo, ha? Sa uli-uli, nabastusin mo pa ako at bungangaan, lalagasan na kita ng ngipin. Magtanda ka, ha? Magtanda ka! Ilamama muna yung mga bata. Pitin mo yung kinalat mo! Naniwala si Melly noon na ang lalaking kanyang pinakasalan ang siyang magiging katuwang niya sa pagbuo ng isang maganda at mapayapang pamilya. Pero sa halip na mahalin, siya ay paulit-ulit na sinaktan at inabuso nito. Sa nito. bahay niyo, bago na namang katarantaduhan ang ginagawa ng demonyong asawa mo sa'yo. Kung hindi ka binubugbog ng bababae naman, hindi ka na nga binibigyan ng pera, minumura ka pa. Ikaw naman itong sumisiksik pa rin. May mga anak kami, ate. Bata pa sila. Eh, katwirang hibang yan. Layasan mo na. Ate, si Rico nagpapakain sa amin. Siya nagpapaaral sa mga bata. Diyos ko, Meli. Kung ako yan, kahit pumasok ako bilang katulong at magkuskus ako ng kubeta, huwag lamang bastusin ng asawa mo ang pagkatao mo. Ang kapal talaga ng mukha nitong asawa mo, no? Nagdala pa ng babae dito. Malandi kang babae ka. Iba! Ano ba naman, Rico? Pati dito sarili natin pamamahay. Pati dito. Huwag kang mag-iskandalo dito. Ako ayaw mong masaktan. Bitawan mo yung kapatid ko, ha? Bitawan mo. Layasan mo na yung manyak mong asawa, ha? At magbalot-balot na kayo mag-ina. Huwag kang makialam dito, ha? Baka pati ikaw samain. Meli, wala ka bang gagawin, ha? Tutunganga ka lang ba dyan? Bahala ka sa buhay mo. Pasensya ka na. Kaya, intindihin niyo. Ganong katagal na kayong kasal nung nadiskubre mo na, alam mo na, may chika-bebs? After namin kinasal, after 3 years po. Matagal 3 years? Opo, bago siya nagloko noong una niyang babae po, na sinama niya sa amin, sa bahay namin po. Bukod sa pambababae, ano pang ibang klaseng pang-aabuso ang naramdaman mo dyan, nadama mo? Binubugbog ako, sinasaktan ako. Ha?
Opo. Kailan? Bakit? After nung konfrontasyon namin, doon na nag-umpisa lahat-lahat. Parang nawala na ako ng tiwala sa kanya na kahit umaalis siya, nagtatanong ako, parang as in, ano na ako talaga, Tita May, parang napobya na Oo. sa ginawa na. Tapos, Oo. kunting sagutan namin, nananapak. Oo. O, sige na, basta makita na lang tayo sa site, ha? Oo. O, sige. Ang mga bata, Pumasok na. Napakain ko na rin bago pumasok. next week, out of town ako, ha? Mga 4 na araw. Ipaghanda mo na lang ako ng mga gamit, ha? Rico, pwede bang ibalik natin yung dati? Yung dating tayo? Hindi ko maintindihan eh. Ano ba nangyari sa atin? Saan ako nagkamali? May pagkukulang ba ako? Ano ba yung kailangan kong gawin? Para bumalik yung pagmamahal mo sa akin. Yung pagmamahal na hindi mo na ako sasaktan. Nasarap tayo ng pagkain, di ba? Tapos bigla kang magdadadrama dyan. Kung ano-ano pinagsasasabi mo. Wawalan ako ng ganaw. Tumigil ka nga. Hindi mo na ba ako mahal? Kahit konti. Hindi ko kasi maintindihan na ako kasi mahal na mahal kita eh. Yung mga anak natin, Mary. Nabi ko na eh. Kakanood mo ng drama yan eh. Ano ba? Kumakain ka naman sa oras, di ba? May kama ka naman na tinutulugan. Umuwi naman ako dito gabi-gabi. Kontento kang makontento. Tapos ang usapan. Wala na ang gana! Habang tumatagal, lalong lumala ang iba't ibang klase ng pang-aabuso ni Rico kay Melly. Tiniis itong lahat ni Melly, alang-alang sa lumalaki nilang mga anak. Pero nang maglaon, bago pa siya masiraan ng bait o mapatay ng kanyang asawa, unti-unti na ring natauhan si Melly at tila malapit na rin itong mapuno. Rico! Sino na naman yung babae mo? Alis na ako. Huwag ka maalis. Samahan ko sa trabaho to. Nahilo, kaya pinahiga ako muna. Ano? Huwag kang aalis. Halika dito. Huwag kang bibitaw. Nasasaktan ako. Huwag kang bibitaw! Ano to? Auntie, di ba sa'yo yan? Ayun ka. Matagal ko nang tinitiis lahat ng kababuyan mo. Palagi ka nagdadala ng babae dito sa bahay natin. Pero ngayon, hanggang kwarto natin, sa mismong kama natin, hayop ka! Hayop ka! Ano ang palagay mo sa akin? Tanga? Tatanggapin ko yung dahilan mo? Hindi ako tanga! Sa laula kayo, hayop ka! Hayop ka! Napakababoy mo! Alam mo may asawa, di ba? Ha? Alam mo may asawa? Di ba nakita? Ayan ang mga litrato, oh! May asawa! Baboy siya! Ayan, sige, kainin mo to! Kainin mo! Parang di ba?
Ano mo? Ikaw, pinipikon mo na talaga ako, ha? Di ba sinabi ko sa'yo, ang pinaka-ayoko, pinapahiya ako! Subukan mo! Subukan mo! Napahiya ka? Ako? Anong ginagawa mo sa akin? Anong pambababoy ang ginagawa mo sa akin mula noon hanggang ngayon? Sobra ka na. Hindi na kita masisikmura. Gasgas na yung konsensya mo. Ang kapal ng mukha mo. Hindi na kita kaya. Pinapangako ko sa'yo. Yung mga anak ko, hindi sila mawawalan ng ina. Pero ikaw, ngayon pa lang wala ko ng asawa. Ano yung ginawa niya para tumulak sa iyo na talagang layasan man, aalis ka na, ayaw mo na? Nung yung panganay ko, nakita niya na mismo na as in, bugbog, as in bugbog sarado talaga po, na parang sa isip ko, ito na yata ang ikakamatay ko po. Oh, kumusta ka ngayon, ha? Kumusta araw mo? Eto, na-print ko na tong contract. Papanotaryo ko to, pero kailangan siyempre pirmahan mo muna. Pagkatapos, dadaan ako sa bangko. Baka mamaya may utos ka pa. Sabihin mo na sa akin ngayon. Alam mo, gusto ko ang nakikita ko sa'yo ngayon. Mukha ka ng tao. Kung magsalita ka naman, parang dati mukha akong unggoy. Mukha kang kalabaw. Ano? Oy, sobra ka na, ate, ha? Kalabaw dahil pasan mo nun ang buong daigdig. Yung bang parang tinanggap mo na forever ka ng alipin. Naku, sorry na. Sorry na. Gusto lang naman kitang patawanin o delete na. Delete na. Okay. Magbe-birthday si Mags. Maghahanda kami sa bahay. Ayaw na kasi ni Rico sa restaurant gawin. Ay, nako. Gaano pa ba katagal yung palabas nyo na hindi kayo hiwalay? Loloko niyo yung mga bata. Yung mga isip na yun nakakahalata na. Tsaka mas madalas na wala ka doon. Dalhin mo na lang dito yung dalawa mong anak. Total, kumikita ka na naman. Ayoko kasi maramdaman ng mga anak ko na hindi buong pamilya nila. Makaka-apekto sa kanila yun. Pero pulos pagpapanggap yun. Mas nakakasama yung kesa nakakabuti. Basta, kapag kaya na nilang maintindihan, tsaka na lang namin sasabihin. Basta ngayon, kami ni Rico, kanya-kanya na lang muna. Yung mga bata, syempre, kami pa rin ang mga magulang. Ako, madalas dito sa Maynila, bihira umuwi doon. Tapos si Rico naman, tuloy pa rin sa pagiging babaero niya. Sa gagawin ko ang lahat para sa mga anak ko. Mahal na mahal ko sila. Poprotektahan ko sila sa lahat ng paraan. Baka naman sinisiraan ka na ni Rico at biyanan mo sa mga anak mo. Paano mo sila poprotektahan kung nalaso ng isip nila? Kahit mahirap para kay Melly, bumalik-balik siya sa kanilang bahay at nagkunwaring magkasundo pa rin silang mag-asawa sa kabila ng patuloy na pang-aabuso at pambababae ni Rico. Nagtiis at nagbulag-bulaga na lang si Melly, alang-alang sa kanyang mga anak. Hanggang sa... Emilio Donato? Uy, sino yan? Kilala mo ba? May itsura, ha? Kaklase ko nung high school sa Holy Grail. Bigla nag-PM sa akin, nangungumusta. Nanligaw sa'yo noon? Ate, hindi Ano ka ba, ate? Kaibigan lang yan. Eh, paano kung ligawan ka ngayon, oh? Oh, ayan, oh! Ay, nagre-request ka na account mo. Ate, hindi para ako ang kumuha ng batong pinukpok sa ulo ko. Paano kung magsisi lang ako? Naku, hindi na, no? Nahirap na. Ano naman ang malay mo? Baka diyan ka makabawi. Alam mo na, yung ligaya, hinahanap yan kapag lugmok ka na. Uy, ate, bakit ganyan ka magsalita?
May asawa na ako at mga anak. Nang makita at maalala ni Mary ang dati niyang schoolmate, pumayag naman itong makipagkita bilang simula ng isang kaswal na pagkakaibigan. Pero hindi inasahan ni Mary na kalaunay mauuwi pala ito sa pag-iibigan dahil ipinadama ni Emilio kay Mary ang tunay na pagmamahal at pagrespeto na hindi niya naranasan kay Rico noon. Junix, sagutin mo na nga yung phone mo. Ang ingay, nag-aaral ako eh. Ate, hawak ko yung phone ko. Hindi sa akin yun. Hala ate, naiwan ata ni mama yung cellphone niya. Sagutin mo na, baka important call to. Emil daw. Sige na. Hello? Hi, mahal. Kita tayo ngayon. Lunch tayo sa favorite nating restaurant. Mahal? Mahal, okay ka lang ba? Mahal? Mel? Mag-ano kayo ng nanay ko, ha? Sino ka? Sino ka? Teka, sino to? Ikaw ang tumawag at tinatanong kita. Mama ko si Melly, kaya sino ka? Hello? Mga anak, naiwan ko yung... Nakita niyo yung cellphone ko? Ano nangyayari sa yung cellphone ko? Bakit ganyan? Bakit ganyan tingin mo? Sino tong Emil at bakit mahal ang tawag niya sa'yo, ha? Sino to? Anak, baka na wrong number lang yan. Anong number? Mama, tinatanong kita ng maayos. Sagutin mo ako, anong relasyon niyo ng lalaking to? Sino to? Lalaki mo ba to? Magpapaliwanag ako, anak, ha? Max. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Maggie! Maggie, anak! Mags! Junix. Pero nalaman mo ba, Melissa, na pag wala ka doon, kung ano-anong paninira ang ginagawa ng biyanan mo, tsaka ng asawa mo sa mga anak mo? May nakapagkwento din po sa akin Na, na sinisiraan ako na nagpunta daw ako dito sa Manila dahil isa daw akong prostitute dito. ay, oh, Nang lalaki daw po ako dito. Wala silang karapatan na husgahan ka. Yung ama nila ang naunang nanloko na nakita at bumastos sa'yo. Dapat malaman nila na palabas lamang yung pagsasama nyo na dahil sa pagmamahal mo sa kanila. Mahirap na ipaintindi sa kanila ngayon yung galit na galit sila sa akin, eh. Eh di yung tatay nilang magpaliwanag. Hindi gagawin ni Rico yun. Kilala mo naman si Rico, ate. Anak naman ang tokwa. Ano ba, Meli? Bakit ba gustong-gusto mo na inaapi ka? Na inaabuso ka ng paulit-ulit na ilang taon, tapos ngayon, ikaw pa ang masamang magulang. Kung isang tuloy na iisip ko na, karma yan. Karma yan sa katangahan mo dahil masyado kang mabait na tao. Ano to, Rico? Bakit nakalabas sa maleta ko? Bagot mo, ha? Bakit ba? Kasi mukhang mas pinili mo yung lalaki mo kaysa sa kanila eh. Ano? Umalis ka na dito. Ano? Huwag niyo... Kaya pala lagi ka wala dito dahil pala yung lalaki yung pinupuntahan mo? Kunwari ka pang nagtatrabaho kay Tita Chona sa Manila? Yung pala niloloko mo na si Papa? Kaming lahat? Hindi ko siya niloloko.
Anak, wala kayong alam sa lahat na nangyayari sa amin ng papa mo. Hindi niyo alam kung ano lahat ng pinagdaanan ko sa Ang kanya. alam naming kwento ay yung may kinikita kang ibang lalaki na hindi alam ni Papa. Hindi nga totoo yan! Sama mo, Mama! Hindi! Rico, magsalita ka! Alam mo kung ano ang totoo! Sabihin mo sa kanila kung yung totoo! Sabihin mo sa kanila kung ano yung totoo! Anong totoo? Yung totoong may lover ka? Ikaw dapat na magpaliwanag, Ma, hindi si Papa! Melly, mga bata na nagdesisyon. Sige na, doon ka na sa lalaki mo. Grabe ka! Ayop ka! Kaya pinapalabas mo sa mga anak natin para kang maamong tupa. Samantalang pag tayong dalawa, hayop ka, ubod ka ng sama sa akin. Kung makaarte ka dyan, ang kapal ng mukha mo. Melly, ayoko ng gulo. Pinapabayaan na nga kita para magawa mo nga yung gusto mo Walang niya ka talaga. Napaka-walang niya mo. Ngayon gusto mong palabasin ikaw ang bida sa mga anak natin. Samantalang ilang taon, binababoy mo ang pagkatao ko. Nakita niyo yun, di ba? Nung maliliit kayo, nakita niyo lahat yung mga anak. Bakit ngayon? Ako ang masamang ina. Ako ang masamang asawa. Bakit ako? Porque may nakilala akong lalaki na rumirespeto sa akin. Pagkatapos, ang tingin niyo sa akin ngayon, ako ang marumi. Bakit ako? Bakit ako? Bakit hindi siya? Siya naman nag-umpisa ng lahat nito. Siya! Sa kanya nang galing ito. Melly, Huwag mo akong hawakan! bibigyan kita ng pagkakataon na makapagpaalam sa mga bata ng maayos. Kukuha lang kita ng taxi. Ayop ka. Ayop ka. Rico, magsabi ka ng totoo! Rico! Anak, parang awa niyo na. Huwag kayong maniwala sa tatay niyo. Nagsisinungaling lang siya talaga. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko kayo maiiwan. Huwag kayong magagalit sa akin. Huwag niyo akong kamuhian. Ayo, maawa kayo sa akin, mga ano. Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. Hindi ko kayo ipagpapalit kahit na kanino. Tandaan niyo yan. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Ayoko, Isabel. Ayoko. May isang picture lang ni Mama, wala kang ititira, ate. Buti nga itatago ko lang, hindi ko itatapon. Pero, Junix, hindi na siya nakatara dito, so para saan pa? pero ate, Mama pa rin natin siya. Naisip ba niya tayong mga anak niya nung nanlalaki siya? Hindi mo ba naaalala? Nung mga bata tayo, lagi siyang umiiyak. Lagi silang nag-aaway. Di ba nga nagalit siya kasi ang daming chicks ni Papa? So ngayon, kampi ka kay Mama. Para sa akin, Junix, mali pa rin yung ginawa niya. Si Papa ang bumubuhay sa atin, siya rin yung nagpapakain sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. Kung wala si Papa, saan tayo pupulutin? Basta galit ako kay Mama. Kung gusto mong sumama kay Mama, edi puntahan mo siya. Totoo ba na hindi ka man lang naimbita doon ng mga anak mo, ng biyanan mo? Halimbawa, nagdebut yung anak mo o nag-graduation, yung mga ganyan. Hindi ka nila sinasabihan? Hindi po. Pero nalalaman mo? Opo, doon sa mga post na lang. Oo, sa mga post, no? Opo, doon ko na lang nakikita. Eh, di nasasaktan ka ba ng gano'n? Sobra po. Sobra. Nang dumating ang imbitasyon para sa kasal ng kanyang panganay na anak, umasa si Melly na malaki ang magiging papel niya sa kasal nito bilang mother of the bride. Pero sa kasawiang palad,
Isang malaking pambabastos yan. Meron kang imbitasyon pero wala ka sa entourage. Tapos yung kabit ni Rico kasama dyan, ano mong pumasok sa utak ng panganay mo? Walang kasalanan ang anak ko dito. Sigurado ako, si Rico may gawa ng lahat ng ito. Tapos pupunta ka pa rin sa kasal. Walang kasalanan ang anak ko dito. Sigurado ako, si Rico may gawa ng lahat ng ito. Tapos pupunta ka pa rin sa kasal. Oo. Gusto kong makita kung gaano kaganda ang ano ko sa araw ng kasal niya. Pangarap ng lahat ng ina yun, di ba? Kahit ano pa man nangyari sa amin sa nakaraan, ako pa rin ang ina niya. At sa araw na yon, umaasa ako na sana mapatawad niya ako. At ipapaliwanag ko sa kanya na ang asawa dapat minamahal, nire-respeto, hindi sinasaktan, hindi inaabuso, tulad ng ginawa ng tatay niya sa akin ng paulit-ulit. Okay lang. Okay lang. Kung nga alam eh. Anak, Dalagang-dalaga ka na, ang ganda-ganda mo. Bagay na bagay sa'yo yung suot mo. Ganda-ganda mo. Siya yung groom, di ba? May gagawin lang po ako. Eldon? Naku, kinakabahan ka ba? Paparating na yung bride mo. Ako nga pala mother niya. Congratulations. Thank you. Magandang araw po. May swerte ka sa anak ko, ha? Anak, nasaan ang papa mo? Nasa loob na ho, kasama si Lola. At si Tita Rosel. Paano yun? Hindi ba kami magmamarcha pagdating ni Miles? Tanungin niyo na lang po sa coordinator. May aasikasuin lang. Pero, anak, Maitanong niyo na lang po sa coordinator. Hindi ko po talaga alam. Kuya Eldon, baka kailangan ka na doon. Pumasok ka na. anak. Ma, hindi ko talaga alam. Kung may tanong ka, itanong mo na lang sa kanya. Ate, pa-assist nga si Nadia na sure assist na lang. Sa kanya ka na lang pumunta. Melissa, mother of the bride. Ano pangalan mo? Angel po, ma'am. Angel, paano ba? Anong gagawin ko mamaya? Sinong kasabay ko? Kasi ang pagkakaalam ko, di ba dapat yung mother tsaka yung father ng bride maghatid sa kanya sa altar. Yun ang order na alam ko. Ma'am, sorry po. Dito kasi sa list, sina Sir Rico at Lola ng bride lang maghahatid sa kanya sa altar. Guys, inaanyahan na po kayo sa loob. Pwede na po tayong pumasok. Sila lang maghahatid? Paano ako? Anong gagawin ko? Sorry po, ma'am. Wala po kasi yung name ninyo sa list ng entourage. Hindi ba ako po nagkakamali? Paki-check niyo lang po ulit. Okay po, to double check ko po. Pero alam Please, Angel, paki lang please. Thank you. Paparating na daw si ate. I-ready nila yung entourage. Excuse me po, nandito na po yung bride. Prepare ko na sa loob yung entourage. Okay po, nail po. I'm sorry. Nagulo ba? Ang ganda mo, anak.
Ikaw yung pinakamagandang bride na nakita ko. Best wishes. Salamat. Miss Max, by the way, yung mama niyo po, pwede natin siyang isama sa entourage. She can walk behind the sponsors, kahit solo walk lang. Hindi, okay na. Guest lang naman siya dito eh. Hindi niya na kailangan sumama sa entourage tsaka sa family photo. Diyan naman yung lola ko eh. Okay po. Alam mo, ang kasal ang pinaka-importanting araw para sa isang babae. Anak, sana hayaan mo akong maging parte ng araw na to. Importante din sa akin to eh. Kailangan niyo na pong umupo sa loob. Wala na po dapat tao dito. Dapat kami na lang ni ate. Nakikiusap akong sila. Ma, Nakikiusap na. makontento ka na inimbita ka pa. Lumapit sa akin yung coordinator na Oo. sabi niya na, "Ma'am, mag-umpisa na po yung kasal." Oo. 1, 2, 3. One more. Happy pro, mas happy po. Ready? 1, 2, 3. Waki naman po, waki. 1, 2, 3. Ready? 1, 2. Waki po ulit. One more. Waki. One more. Smile po. Ibang pose naman po. Ibang pose. Ready po. 1, 2. One more. Sa upside naman po. Tingin po dito. Sige po. Ready? 1, 2. Okay. Right po ulit. Akala ko naman kung sino nagpatawag sa akin. Ikaw lang pala. Sisimula na reception, no? Hindi ka ba papasok? Sorry, ah. Hindi ka nakasama sa picture taking at sa presidential table. Dami kasi kong kaibigan eh. Yun ang mga kinuhang ninong at ninang ni Mags. Ididimanda kita, biktima mo. Pwes wag kang gumawa ng eksena dito. Asal ng anak mo. Siguro nga, ito yung tamang okasyon para ako naman ang manampal sa'yo. Para kahit konti, makaganti ako sa lahat ng pang-aabusong ginawa mo sa akin sa loob ng maraming panahon. Matatanggap ko lahat ng pang-iinsulto mo sa pagkatao ko noon. Lahat ng pananakit mo sa akin noon. Pero ito ngayon, kontratuhin niyo ako para lang akong dumaan sa kasalang ito. Tapos yung mga anak ko, nilayo mo sa akin. Siniraan niyo ako ng nanay mo. Wala kang kwentang tao. Wala kang konsensya. Hayop. Paano naman pala kayo? Anak, sana maging masaya ka sa piling ng asawa mo.
Sana hindi mo danasan yung impyernong dinanas ko sa tatay mo. At sana rin, patawarin mo ako kung ako magsinungaling noon kasi gusto ko lang kayong protektahan magkapatid. Alam niyo, anak, ilang ulit niyo man ako alisin sa alaala ninyo, kahit pilitin ninyo. Ako pa rin ang mama ninyo na nagmamahal sa inyo. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos, anak. Mahal na mahal ko kayo. Alam niya kung gaano ko kayo po. Anak na rin kita ngayon eh. Pwede ba alagaan mo siya, ha? Huwag mo siyang papaiyakin. Huwag mo siyang sasaktan. Respetuhin mo siya. Maging mabait ka sa kanya. Pakiusap, ha? Nakikiusap ako sa iyong bakal. Huwag mo sasaktan ang anak ko. Sila ang pinaka-importante sa akin. Sila ang buhay ko. Baka meron kang may aral kang maibibigay sa mga kababaihan na kagaya mo, alam mo, yung mga biktima ng ganyan mga pang-aabuso sa kanilang mga mister, yung mga naghihirap pa rin hanggang ngayon, no? Anong aral yung gusto mong ituro sa kanila? Yung para po sa mga kababaihan po na tulad ko na nakaranas din po ng pananakit, maging matatag lang po sila. Dapat dasal lang po lagi na kapit lang po talaga. At kung patuloy man ang pananakit, pwede naman po tayong magsumbong. Thank you very much, Melissa. Salamat po, Tita Mel. Ingatan mong kalusugan mo. Opo, salamat po, Tita Mel. Ang aking payo sa mga kababaihan na dumaranas ng pang-aabuso sa kanilang mister o boyfriend. Mag-ipon ka ng mga ebidensya ng mga pananakit at pambabastos niya sa pagkatao mo. Kunan mo ng litrato at video. Magsumbong ka sa inyong barangay at ipakita mo sa doktor ang mga pasa, sugat o anumang tanda ng kanyang pananakit sa iyo. Nang sa ganon, kapag nagsampa ka ng kaso laban sa kanya, meron kang matinding laban. Para naman doon sa mga dalaga pa sa ngayon, ganito yan ha, seryoso ha. Kilatisin mong mabuti muna yung manliligaw mo. Siguraduhin mong mataas ang respeto niya sa mga kababaihan. At eto isa pa, magtapos ka ng pag-aaral mo para kahit anong mangyari, ikakayanin mong buhayin ang mga anak mo kahit magkahiwalay kayo ng iyong malademonyong mister mo. Alam ko na madali itong sabihin, pero mahirap gawin. Pero maniwala ka sa akin, kakayanin mo yan. Alang-alang sa iyong mga anak at sa sarili mong kapakanan. Ngayon, bukas, at magpakailanman.
tong candy mo para ibenta. Mamili ka. Bebenta natin ang bato mo. Oo, papatayin kita. Lumayo ako para buhayin ko kayo ng lola mo. Dahil tinalikuran tayo ng tatay mo. Kailan mo kaya aminin sa nanay mo na hindi ka bisor sa tindahan ng furniture, kundi sa tindahan ng laman? Ano ba? Di ba patayin nanay ko? Di ba? Tama na.